Magpinsan-pinsang buo ko na nangyari po na sa sobrang problema na pinagdaanan niya. No? Siguro Hindi ka kasi hindi dito. siya nag-open, ano, nagbibigti na lang po sa, dyan lang po sa kama niya, nagtali po sa sinturon po niya. Tinali niya po sa kama niya, doon po, nagpakamatay po siya. Meron kasi pong akong ano. Kaya, iniisip ko ba, baka mamaya, hindi niya makayanan yung problema na, kasi sinasarili niya, hindi siya nag-open. Instead kasi pag nag-open ka kasi ng problema mo, yung bigat ng nararamdaman mo, mababawasan yan kapag iiyak mo sa nanay mo, iiyak mo. Tapos, kumbaga, hindi yun naman kailangan, hindi naman sinasabing, yung advice sa'yo is 100% na sundin mo. Ang ano lang kasi doon, yung nababawasan yung bigat na nararamdaman mo. Minsan po, sinasabihan siya para hindi niya gagawin, para maging aware siya, pero hindi nakikinig. Hinahayaan ko na, hayaan mo yung ma-experience niya para malaman niya kung ano yung natotoo. Sa'yo ako nagmana. Aba! Magdamay ka pa eh. Gandang hapon. Si Pinsan. Sabi ko magtulungan kayo Si nanay, nasa si nanay. Magandang hapon ate. Kapatid mo? Asawa ni Oliver. Magandang hapon po, Nay. Hindi mo pala inano, kuya, yung salasala. Okay na din, maganda. Wala po kasi malalatagan na patag. Mm. Na dapat nakalapat. Yeah. Pinaya na lang, okay na rin. Pag pinagyan ng kurtina naman po pinayan kita. Hello, ate. Ang ganda nung asawa ni Kuya Oliver. Ganda rin po yung boses natin. Yan ang... Tumalimin po kayo. Nasugatan ka na, dumudugo ka na, oh. Kahapon po yan, sa buho. Dulos po. Makulong pa ako. Ali. Saan mo gagamitin yung kuya? Lalagay ko po din sa kamakuan ng Okay. Ilang araw kang tinulungan niya, Oliver? Isang araw, kahapon po. Kahapon lang. Opo. Nagbiyak kami ganito. Sabi niyo nung kinabukasan gagawa na kayo. Tinapos po namin yung naka-prepare po doon. Hindi po kasi pwede iwanan yung Okay. natiwangwang.
Ang ganda naman Mayroon yan. kami para makatipid sa gas, sir. Tama. Sino po ano niyan? Kagabi lang po si Kenneth kasi sabi ko yung hangin, sobrang hangin. Good job, kuya. O yan, walang Sinabot namin, no? Diyan na lang sa lupa para ko Ang galing yun, oh. provise ko Kala, Gano'n kaya malaking bagay, katibay malaking ito? makatipid. Kaya pinupulot niyo lang ho kasi Opo, kahoy. marami kasing kahoy, sayang. Kung hindi naman tag-ulan, Kaso parang alanganin yung kanin sa atin. Ilan ba tayo? 4. Yung bata. Ay, 5 pala. Kasama Ano siya. kasi po wala kasi akong kaldero malaki. At ang kaldero pa yung iba ay nasa Antipolo. At yung kaldero na gamit namin nung nakaraan din ay malaki. Dinala ng nanay ko bumaba ng Pasig. Hindi nyo sinabi. Binilang ko sana kayo. Pwede yung makita, Nay. Opo. Mainit na pala. Mainit po. Wag na ho, Nay. Wag na po. Kaya po ng kamay ko kasi makaliw ang kamay ko. Yan. Mulo na. So, Madami pong... magdadalawang saing na lang po ako kasi maglamang bayad yung wala namang bayad yung kahoy. Lumabas ho yung video nyo kahapon pala. Nga po, napanood ko nga po. Ang daming natuwa sa inyo, Bigla tuloy na Hindi, madaming na-inspire sa inyo. May nagpapasalamat, di ba sabi niya, thank you po, marami po akong natutunan sa inyo. Oo nga po, madami nga po mga positive comment na maganda pong may natutunan. Sana daw po, may nag-comment nga din po sir na sana daw po ganyan din daw po yung kabit ng asawa niya. Gano'n. May hugot. Wait, dito po ako. May hugot po yung viewer natin. Sana daw po, sana all daw ganyan din daw yung kabit ng asawa niya ay siya. Sabi ko meron din pong basher. Pag may basher din, no? Meron din po ba? Merong basher na kagabi. Ano po sabi niya? Nabasa ko Sabi nung basher puro lang daw kwento yung sinasabi ko daw. Sabi niya, wala naman daw lesson na matutunan. Pero lahat naman ng mga Buti hindi nyo ni-replyan na. Hindi na po. Sabi nga po, wag na patulan kasi mahirap. Na lang. Mga yun ang pananaw niya Hayaan mo laang. Ito po yung ginawa ni Kuya Kenneth. Kailan niya inantutunay? Pinutol po, ginanito? Noong isang araw, tapos kahapon. Kaya natapos lahat yung naandun. Nakaredy na to. Noong isang araw, nang pisahan niya. At kahapon, kasama naman si Oliver kahapon gumawa. At saka lang to parang Tito Darius pala to. Pagkalapag mo. Pagpukpok. Luto na. Amoy ko na yung luto. Huwag lang siyang buksan agad para kumain ka na lang yan, anak. Para Ganyan lang. Simpleng buhay. Ilipat ko lang dito para medyo basta happy. Basta happy yung puso. Hindi pa kami nakapag-ayos at gagawa pa kong patungan, kung ano-ano. Tapos wala pang dingding. Sabi niya kanina, Kuya Kenneth, sabi ni mama mo, tinanong ka daw, sama ka na kaya doon kay Kuya Ram. Paano po yung sabi niyo sa akin? Sabi ko, papaampo na nga lang kita anak doon kay Sir Ram para bumuti ang iyong Kasi daw, may ano po ba yung sabi niyo, mga bisyo kanina? Para bumait ulit at mawala ang mga bisyo po. Ayun sabi ko. At magiging happy na. Dinaglag ka na ng tuluyan, Kuya. Hindi po nilalagay. Ayun po ang katotohanan, sir. So, totoo lang, ayaw ko po talaga sana yan na magbisyo-bisyo. Ang kaso hindi ko man po mapipigil kahit anong gawin. Nay, mamaya na tayo magtsikahan. Sige na, kumain na muna kayo. Sige, huwag niyo kaming pansinin. Pakilala natin si Pangalan po niya, Nay? Kuya Christian. Kakarating mo lang. Gali ka sa baba. Ilan ang dala mo? 10. Bali, ang benta niya, Kuya, ang kuha niya, 10 isa. Ba't ang mura? Hindi, malapit na naman po Okay, bali, ilang piraso yan, Kuya? 30 pa lang.
30 piraso. Magkano nun yun? 300. Okay. Pero ano po siya, bayaw po ni Kuya Kenneth. Tama ba? Parang may lahi. May lahi ba siya? May lahi ka ba, Kuya? Anong Amerika? Ha? Katutubo daw. Kala ko Amerikano. Saan yung bahay mo, Kuya? Di po sa ulo. Hulo. Ito po sa una. Ah. Ilan na anak mo? Isa pa lang po. Kailan mo susundan? Ang tagal pa. Mm. Medyo mahirap ang buhay ngayon eh. Okay. Gaano kahirap kunin yan? Gaano ka nahirapan? Sakto lang naman po. Di ka, parang di ka pinawisan eh, no? Diyan lang po, pahinga lang po ako dyan. O, kasi sanay sila sa katekram sa ganito. Pandagdag mo na to sa ano mo. Oh. Maraming salamat po. Welcome, Kuya. Makadagdag sa ano niya, katekram. Baka mapakan mo tong ginto, ah. Ako po kasi dati, kakakwento ko lang po kahapon ito eh. Sige. Si Lola Maxima po, yung lola ko nagpalaki sa akin. Nanay ko. Isang beses lang po siya magsaway, hindi po ako pinapalo nun. Eh, yung patalim po na ano, yung pabend na gano'n, ang tawag sa amin po ng sanggot. Tak po, nakabend na ano. Parang, Yung nakaganon. parang karet po siya, pero hindi siya karet. Sanggot po yung tawag sa amin. Sanggot. Pinaglalaroan ko po yun. Sa unang isang beses lang po magsaway si lola ko noon. Sabi niya, huwag mo nga hawakan niya at matalim, masusugat ka. Yung matigas po ulo ko, bata pa eh. Hanggang sa nilalaroan ko na po, hinahayaan na lang po ako ng nanay ko. Hindi na ako sinasaway. Hanggang sa nasugat ako, tumugo na yung kamay ko, gano'n ko na. Tsaka na siya nagsalita, anong sabi ko sa'yo? Sinaway na kita. Ngayon, matigas ulo mo, alam mo na kung na matalim yan, hindi mo na hinahawakan ulit. Minsan po, sinasabihan siya para hindi niya gagawin, para maging aware siya, pero hindi nakikinig. Hinahayaan ko na, hayaan mo yung ma-experience niya para malaman niya kung ano paano, yung natotoo. Sa'yo ako nagmana. Aba! Ang galing na pala eh. Nagdamay ka pa eh. Inulong, nagulog ano kayo, no? Okay. Ano bang exact na naman mo kay mama mo? Natawa ako doon, ha? Matigas sa ulo ni mama eh. Parang ako eh. Matigas na. Parehas kami yun ni mama. Okay. Pero magaling po yan si mama. Malupit yan magpayo tsaka diskarte niya sa buhay. Mga pagsubok paano niya At least po. i-solve. Magaling siya. At least ako, anak, matigas man ang ulo ko, pero sa lahat ng mga pinagdadaanan ko, mga trials sa buhay, inano ko mag-isa, sinosolve ko mag-isa. Hindi ako, proud ako na sa mga pinagdaanan ko na na-survive ko ang lahat. Wala akong nanay sa tabi ko na umaano sa akin, nagko-comfort. Kumbaga, May hugot sinikap din kong- pala. sinikap kong lahat, hindi man ako kasi hindi ako nag-ano sa magulang. Kumbaga nanay ko, dami kong problema pinagdaanan, na wala akong nanay sa tabi. Pero, hindi ako sa kanila nag-ano. Kasi, kumbaga, sa sarili ko, akong gumawa ng problema, so ako ang magsosolve problema mag-isa, ganun lang. Kasi wala namang iba malakas ang loob ko, anak sana, yun ang namana mo sa akin. Namana ko lakas. rin naman sa'yo na. Yung Hindi. Yung lakas marunong ng... tawag dito magsulo. Tapos, Hindi anak, ang pagsusulo kasi, iba naman ikaw. Ang pagsusulo mo kasi, sinusulo mo yung problema, tapos... ayoko kasi na may napuperwisyo kang ibang tao. Hindi kasi naman napaperwisyo. Ako kasi, Tsaka, pag may pag sa ating mga lalaki, parang yung i-judge ka ng tao na umiiyak eh. Parang ginajudge ka nila na mapakahina mo naman tao, iiyak-iyak sa harapan mo. Yung ginagawa ko na lang po. Hindi po ako basta-basta nag-open sa tao ng problema ko. Ba't inopen mo sa akin?
Sabi mo po kasi Pwede naman, nakausap mo si mama. pwede naman natin i-open yan sa tamang tao. Huwag naman sa taong na hindi natin kilala. Basta lang mailabas yung sama ng loob natin. Ako kasi pag may problema ako, ang naging best friend ko talaga sa lahat ng nanay ko. Sa una, nung mga time na kasama ko yung nanay ko, nung mga edad pa lang ako ng mga, sabihin natin, teenager, no? Mga high school, mga ganon, 16, 17. May mga napagdaanan ko rin yung ganon. Pero ako kasi pag mga ganong problem hindi ako nahihiya mag-open sa nanay ko. Kasi kumbaga, para yung sa halip na sa ibang tao or sa mga sinasabing kaibigan ko, doon ako mag-open. Hindi ko kasi sure na yung ikukwento ko sa kanila kung husgahan nila ako or ay ang magulang kasi kahit anong mangyari, magulang yan, hindi ka huhusgahan yan. Kumbaga, instead na i-comfort ka niyan kasi anak ka kung ano yung sakit na nararamdaman mo bilang anak, kung ano yung pagdaanan mo, mas dubling sakit na nararamdaman ng nanay. So, i-comfort ka. Huwag yung magkukwento ka sa mga kaibigan mo. Hindi mo naman kilala yung kaibigan mo. Plastic lang pala yun. Mamaritis ka pa sa iba, husgahan ka pa. So, diba? Hindi ka nila naunawaan. Hindi naman ako nagkukwento sa kanila. Ang Kahit sa nga akin sa'yo, lang kasi, hindi ako nagkukwento eh. ang sa akin lang kasi, pag may problema ka, huwag kang mahiyang mag-open sa Mama magulang mo. mo, unang-una sa akin kasi wala namang ibang makakaunawa sa sitwasyon na meron ka Nanay, magulang mo lang kasi kumbaga, naintindihan niya yung ng anak kasi kumbaga, nasa kapag edad. Minsan, nahihiya siguro magsabi sa akin or parang iniisip niya. Pero sabi ko, the best talaga na ang pagsasabihan mo ng problema. Unang-una, magulang. Kasi, nagulat na lang yung magulang mo. Yun pala, nag-decide ka na lang na gusto mo mapakamatay. Yung magulang mo, walang alam sa pinagdaanan. May mga naging po kasi ako na para pamangkin, pinsan. Ang tatay nun is kapatid ng tatay ko na pinsang buo ko na nangyari po na sa sobrang problema na pinagdaanan niya. No? Siguro kasi hindi siya nag-o-open, nagbibigti na lang po dyan lang po sa kama niya, nagtali po sa sinturon po niya. Tinali niya po sa kama niya, doon po, nagpakamatay po siya. Meron kasi po akong Kaya, iniisip ko baka mamaya, hindi niya makayanan yung problema na, kasi sinasarili niya, hindi siya nag-open. Instead kasi pag nag-open ka kasi ng problema mo, yung bigat ng nararamdaman mo, mababawasan yan kapag iiyak mo sa nanay mo, iiyak mo. Tapos, kumbaga, hindi yun naman kailangan, hindi naman sinasabing, yung advice sa'yo is 100% na sundin mo. Ang lang kasi doon, yung nababawasan yung bigat na nararamdaman mo. Yun lang po ang ko sa kanya. Kasi masyado siyang Anong sagot mo kay nanay? Ayan, inopen niya yung saloobin niya. Kasi ako open naman, kahit naman sa laging mga niya, bukas naman ang tenga kong makinig sa kanya na, at siyempre, pinapayuhan ko. Minsan, siya minsan magulat na lang ako, nag-open siya sa mga pinsan niya, yun pala, mabigat na pala yung nararamdaman niya. Siyempre ako, ako ng, kasi inisip ko, naalala ko mapahamak, ganyan. Bali, ang nangyari po kasi parang hinahanap ko yung saya na parang may kulang sa akin. Hinahanap ko sa labas. Tapos, nagkaroon ako ng mga barkada din na kasi nga, sa ganun, parang makamundong gawain, masaya nga. Diba? Panandali ang happiness lang din. Bali, nasuot ako sa ganung sitwasyon hanggang sa lumala. Kasi nung una, kagaya po ng sinabi mo, okay lang magbarkada ng barumbado, basta ikaw yung magpapabago sa kanila. Parang ikaw yung maglilid sa kanila. So, ganun po yung nangyari sa akin. Bali, nag-church na po ako noon. May mga tropa ako na loko-loko rin. Kagaya ko ngayon. Ayun. Na yung iba naman po na i-invite ko po sila sa church namin. Hanggang sa parang bigla na lang po bumaliktad yung na ako naman yung natalo ng basta ganun, bigla na lang ako yung sumama naman sa kanila. Kasi ganito yan ang nangyari na kasi kapag Lagay ko ito. Kapag kasi minsan
may mga dumadating na problema. May mga kabiguan kang dumating sa buhay. Minsan kasi kaya ka napupunta sa ganun. Kasi kumbaga parang iniisip mo na bakit nangyari sa akin to? Bakit inano ni Lord sa akin to? Parang nagkaroon ka siguro ng galit sa Panginoon. Bakit nangyari sa akin to? Bakit ganun? Hindi kaya? Hindi. Kahit kailan hindi ako nagalit sa Panginoon. Kasi Simula pa nung bata ako, siya na yung kakampi ko nun. Kahit anong sitwasyon, kahit nga madapa ako eh. Siya pa rin yung kasama ko nun. Kasi nahirapan akong salita pag naiiyak ako. Pero Opo, mababaw naman po ang ano. hindi ko naman po sinisisi yung Lord. May time lang na parang kina-question ko siya. Tinatanong ko siya kung bakit nangyari sa akin to. Malapit naman ako sa kanya. Ganun. Hindi anak. Sorry. Naiiyak ko eh. Hindi, kaya kasi nangyayari nga yun. Kasi sinusukat ka nga ni Lord kung gaano ka sa kanya kaano. Kumbaga, kaya nangyari sa'yo yan. Kasi doon ni Lord malalaman kung gaano kalalim yung pagtitiwala mo sa kanya na kahit nga kunin pa sa'yo yung pinakamamahal na bagay sa buhay mo, kung mahal mo yung Panginoon. Okay lang kasi siya ang may plano sa lahat. Yun nga yung sinasabi ko na kung ano man yung, kumbaga kung naramdaman mo man ngayon yung problema, mabigat na pinapasan na problema, ano yan ni Lord sa'yo na wag kang bumitaw kasi kumbaga inaano lang ni Lord yung pinaka mo talaga, kung hanggang saan yung lalim ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Basta, isipin mo lang na kung nangyari man sa'yo yan, kung ano man yan, kung sabihin natin, kung may nawala man sa'yo, may darating ng mas higit pa doon. Yun at yun ang iyong iisipin para gumaan yung pakiramdam mo. Kasi isipin mo, kung halimbawa, yung pinakamamahal mo sa buhay pag nawala sa'yo, will ni God yun eh. Kagustuhan ni Lord yun eh. Kumbaga, may mas magandang plano ang Panginoon para sa'yo. Ngayon, hindi mo pa lang yan mararamdaman kasi wala pa. Pero, kumbaga, huwag kang mag-expect kasi kasi nangyari sa atin, no? The more na mag-expect tayo, the more na hindi mangyayari. So, wag kang mag-expect. Basta, wag ka lang bumitaw kay Lord. Ganon. Kasi naniniwala ako na dati yung mga failure ko sa buhay, yung mga sakit, yung mga pinagdadaanan, kahit lukuhin ka man ng ilang beses, lagi ko lang sinasabi na kung may nawala man sa akin, kunwari niloloko ka, iniwanan ka, masakit yun, di ba? Kahit nga sa isang kaibigan na minahal mo at biglang iiwanan ka, masakit. So, lagi ko lang iniisip na kung may nawala man sa akin, alam kong mas may higit, Lord, alam kong mas may higit na meron pang mas magandang darating para sa akin. Alam kong may mas magandang plano ka para sa akin. Baka siguro kaya inalis mo siya sa buhay ko kasi may rason. May rason si Lord, may dahilan yon. Kasi ako ganun eh. Pag nasaktan ako, katulad na naging experience ko masakit. Pero iniisip ko na may masakit sa part na yon, pero merong mas maganda at mas masaya sa kabilang part naman. Kumbaga kasi iniisip ko, masakit kasi nawala siya. Kasi kailangan mo siyang bitawan. Pero masaya kasi, kumbaga, may magandang, alam mo na, Yun po yung tamang. yun. Alam mo na, kaya siguro inalis ni Lord sa buhay ko yun kasi alam niyang may mas magandang ibibigay si Lord para sa akin. Diba? Parang ganon. So kasi kapag yun ang iyong mindset, magaan. Lahat ng problema sa darating sa buhay mo, mani na lang sa'yo yun. Ako, totoo yan. Kaya nga, mani na lang sa'yo yun. Kaya nga dati nagbiroan kami po kagabi. Nabiro nila ako kasi sabi ko yung asawa ko doon sa Antipolo, chinachat ko, hindi man lang nagre-reply. Pinadala ko na nga po yung cellphone ko na isa na ginagamit-gamit ko dito kasi yung cellphone ko po na tinubos niya sa pawn shop, dinukot po ng pasahero niya, nawala naman. Sabi ko, sige kako, wala man akong magawa, di ko naman siya pwedeng pagalitan dahil hindi man niya ginusto yun. Ang sa akin, sabi ko, itong cellphone na gamit ko dito, yung sinangla ng anak ko sa akin, dalin mo.
Kasi para may contact ako sa'yo. Ngayon, chinachat ko, hindi ba lang sir magre-reply? Sabi ko, nabiro ako ng mga ito. Sabi niya, ay wala na yun, mamay, ano na yun. May babae na yun, sir. Hindi ako affected kasi doon. Yeah. Kasi unang-una, may tiwala naman ako sa kanya. Nasa sa kanya naman yon kung sisirain niya yung tiwala ko sa kanya. At ako, kapag sinira niya yung tiwala ko sa kanya, sorry siya, wala akong second chance. Sabi ko ganun. Kaya alam niya ang ugali ko. Ako, iba ako magsalita po. Pag sinabi ko, gagawin ko. Kaya sabi ko ganun, wag niya akong subukan. Grabe ho pala kayo. Sabi ko, second chance sa inyo? Sabi ko nga, kasi po, pagka ganun, yung ganun po kasi, sir, hindi yun, yung ganyan na, kunwari, ginusto yun hindi naman yun, hindi yung sabihin na, hindi ko po sinadya, lagi ko pa rin, basta ako lang, sabi ko, anak, andito lang ako palagi sa tabi mo, kung may problema ka, wag ka naman sanang mahiya sa magsasabi sa akin. Walang ibang makakaunawa sa mga pinagdadaanan mo, kundi magulang mo. Oo, magulang ang makakaunawa. Siguro hindi naman lahat ng magulang, pero para sa akin, walang hindi ko kayang unawain pagdating sa anak. Oo. Ano yan anak yan Tatatlo lang yan sila kaya kailangan Kung may sasabihin ka kay mama, na gusto mo Sabi ko lang okay. Kung may sasabihin ka kay mama mo, gusto mo sabihin, ayan, harapan sabihin mo na. Baka naiya ka kasi Hindi, magsabi na. Sabi ko na rin naman kay mama yun. Yung panahon, umiyak ako doon. Iyak-iyak nga ako Oo. Kasurat naman to. Kasalita lang naman Ano yan? Ano na? Bigyan. Ilabas mo yung laman ng damdamin mo. Kasi ganun talaga. Kasi meron ka pang Salamat ako sa yung presence nila, ni nanay. Kasi nabawasan talaga yung anak ko doon. Yung tawag dito, na bigat ng nararamdaman ko. Nabawasan siya. Ano nga po kasi nga po ako noon Kaya nagawa kong mag-open kahit paglasing ka kasi pag may tama ka lumakas yung loob. Madaldal na ako Kahit na ginamit pag normal ako hindi ako nagsasabi talaga. Hindi siya nagsasabi. So yung dinadaan ko sa ganon. Kinabukas ang pagising ko, naalala ko naman yung ginawa ko doon. Magaan sa pakiramdam. So nagpasalamat ako sa kanila. Ano yung parang kasi sabi nga ni nanay mo, yung mga payo ko sa'yo parang tagos sa puso mo. Ano yung parang di mo makalimutan doon sa mga napag-usapan natin doon sa sasakyan? Ang pinaka hindi ko lang nakakalimutan doon is yung sinabi mong ano man ang mangyari ba yan, kasama ko si God. Kasi proven tested ko po talaga yan. Pero kahit na parang backslide ako sa namin, sa church namin. Kahit saan ko naman po ako mapunta, dala ko naman po talaga yun. Kahit loko-loko rin ako. Alam ko naman na hindi naman ako iniwan ng Diyos talaga. Ano sabi ko, tayo nga lang yung lumalayo at nakakalimot sa Kanya. Ayun, tinama din ako doon sa sinabi mo na yun. Kasi totoo Kasalanan ko din naman po talaga. Nagbibigay ng pagsubok ang ating Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi kanya mahal. Yan yung tinetest yung faith mo. Yes, oo. Pero meron tayong ginagawa na hindi dapat nating gawin, napapahamak tayo. Kaya ang parang ano ba itong pagsubok po na binigay nyo? Pero tayo po yung may gawa noon. Yes. Hindi pa panahon, isipin mo. Isa nga rin po ang aking sinasabi sa kanya, sir, na anak, bago ka magmahal ng iba, unang-una mahalin mo muna ang iyong sarili. Kasi hindi maganda kung sabihin mo, mahal na mahal ko siya, 150% mahal na mahal ko siya. Sarili mo nga, hindi mo maibigay yung pagmamahal na yun Papabayaan mo yung sarili mo. Hindi, masakit pakinggan, pero yun naman talaga dapat. Simple lang ang buhay, ganito kuya. Sabi ko, ganito lang, di ba? Susunod ka lang kay God, mapapabuti ka, mas lalalim ka, mas matututo ka sa buhay, mas higit sa lahat yung connection mo kay God, aayos. Pagka nawala ka sa kapit kay God, anong nangyayari? Nagkakasala na tayo, hindi na natin namamalayan na nagkakasala na tayo. Opo. Lumalayo na pala tayo sa Kanya, hindi pa natin namamalayan. Kaya anong dapat gawin? Focus.
Hindi dapat mawawala yung focus ko. Yes, Kahit importante ako nito- nga yun. Kahit ako sa tanda ko na to, minsan nawawala ako sa focus eh. Mas maganda hanggat bata ka pa. Napakabata, napaka-bless nyo yung ganyang edad. Yung natututo ka na, tuloy-tuloy mo na yan, tapos laliman mo pa yung connection mo kay God.